Mukhang wala na talagang lusot si Mike Defensor dito sa kanyang kakaharaping kasong qualified human trafficking, mga tol, na isasampa bukas ng National Bureau of Investigation. Bakit po? Kanina sa panibagong press conference ni NBI Director Melvin Matibag, inilatag niya na po ang mga basihan o ebidensya kung saan sila po ay nag-conclude na dapat kasuhan ng qualified human trafficking itong si Mike Defensor. Pero paano po ba nag-ugat ang lahat ng ito? Kung matatandaan po ninyo, noong April 21, 2026, ni-raid po ng NBI kasama po ang mga representative mula po sa City Health Office ng Pasig City, ng DSWD at ng Philippine Center for Transnational Crime. Ito pong isang lugar dito sa amin sa Pasig, yung Chicago KTV at saka Blue Hotel, at doon positibo po na meron pong 54 na mga kababaihan ang na-rescue na kinakalakal po ng grupo na nasa likod po ng anti-trafficking, ng trafficking in person po na ito. At sa investigasyon nga pong isinagawa, itinuturo po rito, una, yung asawa at anak nito pong si Mike Defensor at iba pang mga individual. At kahapon, nag-press conference po yan si Director Melvin Matibag. Balikan lamang po muna natin sa balita, no? Sa balita po ng Abante Tonight, Mike Defensor swak sa human trafficking. Wakwak President Lawrence Tan damay sa KTV raid, ayon po sa NBI. Sasampahan ang kaso ng National Bureau of Investigation si dating Congressman Mike Defensor kaugnay ng sinalakay na Chicago Family KTV Bar sa Pasig City noong April 21, 2026. Gayon din ang presidente ng Wakwak Golf and Country Club na si Lawrence Tan. Ayon sa NBI Director na si Melvin Matibag, human trafficking ang isasampa nilang kaso laban kay Defensor sa Pasig City Prosecutor's Office bukas po, Biyernes, July 26. Napag-alaman kasi na binagoan niya ang instruktura ng KTV Bar nang hindi pinaalam sa City Engineering Office ng lungsod. Giit ni Matibag, alam lahat ni Defensor ang naging pagbabago sa gusali ng KTV Bar, partikular na ang pagpapalit sa kwarto at opisina para maisagawa ang human trafficking. Sabi ni Matibag, kanilang nadiskubre na may opisina si Defensor sa loob ng KTV Bar, kaya hindi nito maitatanggi na wala siyang nalalaman tungkol sa illegal na aktibidad umano sa naturang establishmento. Matatanda ang una ng kinasuhan ng NBI ang misis ng dating congressman na si Julie Rose Defensor at anak nilang si Miguel Gabriel Defensor. Nakalista umano ang mag-ina bilang owner sa Articles of Incorporation ng sinalakay na KTV Bar kung saan nasagip ang umano'y 54 na biktima ng human trafficking. Una nang tinawag ng kampo ni Defensor na malisyoso at walang basihan ang naturang impormasyon. Samantala, kakasuhan din ng NBI si Lawrence Tan ng Wakwak Golf and Country Club na naabutan ng mga otoridad ng salakayin ang KTV Bar. Ayon kay Matibag, crime of solicitation ang isasampang kaso laban kay Tan sa Pasig City Prosecutor's Office. Matatanda ang isa si Tan sa naabutan ng mga otoridad nang salakayin ng NBI ang KTV Bar na umano'y ino-operate ng asawa at anak ni Defensor. Kabilang din sa kakasuhan ang isa pang anak ni Defensor na nagsilbi umanong corporate secretary. O yan ha. At syempre, bilang tugon diyan po sa naging press conference kahapon ni Director Melvin Matibag ay ang vlog nitong si Mike Defensor. Ipaparinig ko po sa inyong muli mga tol, subalit hindi ko maipapakita sapagkat speaker lang ang gamit ko ngayon. Hindi po konektado yan sa ating computer kung hindi dito po sa ating cellphone. Ipagpaumahin nyo muna, no? At tsaga-tsaga lang muna tayo sa audio ngayon. Pakinggan po natin ang sagot nitong si Mike Defensor bago po yung kaninang press conference ni Director Melvin Matibag. Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay bobo. Uy. Tanga po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po ako sa may Cliff Point. Ito yung sinasabi ni Tangang Matibag na
itong may pinakita pa silang mga engineering plan. Yan po ang Cliff Point. Yan yung aking opisina. Ayan, nakikita niyo may mga establishment. Nandiyan yung Korean restaurant, yung 7-Eleven. Andito po yung may studio dyan, may office sa taas. At ito yung ito yung sinasabi nila na sa Chicago, yan po yung buong complex nitong Cliff Point na kanilang tinuturo. Alam nyo, itong NBI, hindi ko naman huli lahat and may simpatya at may respeto ako sa mga kawani ng ating NBI. Talagang ginagamit pampolitika. Itong sinasabi nila na meron daw akong kinalaman, no? Dito ho sa human trafficking, ang basic na sinasabi nila dahil kami ang may-ari nitong establishment na ito ay involved na daw po kami sa ganoong human trafficking. Una sa lahat, kailangan po natin linawin yan, yung human trafficking, napakasama pong kaso niyan. At syempre, ang gusto nila non-bailable. Alam nyo, sa Soler, meron po dyan KTV Club. Dyan po sa Shangri-La lang, dito sa may Shangri-La EDSA, maging dito sa City of Dreams. Alam na alam ni Mike Defensor ang mga KTV, ano? Sa Resorts World, po yan may mga KTV. Ang sinasabi nila, meron daw pong human trafficking na para bang pinilit, ginipit yung mga tao o di kayo tinatakot. Yan po'y walang mga katotohanan. At itong establishmentong ito, katulad ng pinakita ko sa inyo, ito pong lugar na to, marami po ditong mga investor na magkakasama kami. At kung si Matibag lang nang imbestiga ng tama, malalaman niya. Ayan na naman si Seven Samurai. Kanina wala ka doon sa live stream namin. Gusto kong ipa-comment sa iyo yung chismis mo tungkol kay Alan Peter Cayetano. Ngayon, may chismis ka naman tungkol kay Mike Defensor. Hindi ko na naman pwedeng basahin yan, mga tol. Sapagkat pag binasa ko yan, kulong si Top 1. Basahin nyo na lamang dyan sa comment section ang sinasabi ni Seven Samurai. Maayos naman, Ate Peli, yung ating screen, At sabi nga ni Rebecca Sonyo, maayos ang screen. Pero try nyo pong lumabas at pumasok muli sa ating live stream. Na may mga kasama kami dito na ngayon ay cabinet secretary. At meron din pong isang investor dito na senador. Parating nga nandito at maraming mag-witness na dito siya nagpupunta. Nagne-name drop pa. Pangalawa, ang NBI dapat ginagamit sa tama. Yan pong mga korupsyon, yan ang dapat imbestigahan. Paano magkakaroon ng investigasyon na tama na hinihingi ng taong bayan kung ang asawa mismo ni Attorney Melvin Matibag, na akala mo kung sino, Bureau Director lamang, akala mo kung sino na siyang magsalita, maging sa mga senador, ito po mga kalaban nila sa politika, hindi niya maimbestigahan dahil mismong sila involved sa bilyong-bilyong korupsyon sa flood control dyan sa San Pedro, Laguna. Kaya yung kasong nadagdag na sa hanay ng mga tatanggap yata ng malita itong si Maleta, hindi Malita. Maleta itong asawa ni Matibag, si Congresswoman Matibag. Kabila, handa akong harapin yan at alam kong gawa-gawa nila yan. Gagawin nilang lahat para makulong po kami. Ang lahat na nagsasalita tungkol sa flood control scandal at tungkol sa korupsyon. Yung mga sinasabi ng struktura, paano mangyayari yung struktura? Ito'y lahat inapprove ng Pasig City. Inapprove po ito ng building official ng Pasig sa ilalim ng ating mayor, buting mayor, Mayor Pico Soto. Kaya ito pong sinasabi lang mga kalokohan na kung ano nung iniba daw ang building permit plan o ang building plan, wala pong katotohanan. Sa ating pong mga babayan, yung pong ginagawa nilang pagpapatahimik, may kaso rin kami ni Marcoleta. Okay? Ngayon, puntahan natin ang tugon ng NBI sa naging press conference kanina. Kasi pinapalabas nitong si Mike Defensor, hindi daw po totoo yan, na particular inalter nila yung building. Ano ba yung hawak ng NBI ngayon ng mga ebidensya? Kung bakit kailangan nilang kasuhan ng qualified human trafficking itong si Mike Defensor. Maganda sana maipapakita ko sa inyo itong video, kaso lang hindi natin magagawa, kaya ipagpaumanhin nyo, pakinggan na lang po natin.
Morning everyone, dito ulit tayo. Kasi kahapon, present natin yung plano, no? Kung paano binago yung plano. So ngayon, meron kaming mga ipapakita na ganito na slides dito para sa mas maliwanag na dahilan kung bakit kailangan natin magkaso. So, siguro yung mga camera, mas maganda kasi sa akin yung tutok dun sa mga slides yung tutok na Sayang. ipapakita natin. Ano? Sayang, di nyo makikita yung mga slides. Pero available naman po sa YouTube yan mga tol. Kung gusto nyo talagang mapanood, pwede nyo panoorin sa Inquirer.net, Philippine Star, sa ABS-CBN. Naka-re-upload po yung press conference na yan sa mga channels na binanggit natin at iba pang mainstream media. Sa ngayon, audio lang talaga, kaya ito po yung reaction na natin. So, ito yung slide number 1, no? So, kahapon, nung naipakita natin kung ano yung mga ginawang pagpapalit ng physical na infrastruktura ng isang gusali para may isagawa ang operasyon ng human trafficking doon sa ClickPoint Corporation. Pinakita natin na may lihim na daanan na nag-uugnay ng KTV at hotel. Hindi ito daanan ng publiko. Dito po dinadaan ang mga biktima papunta ng kwarto ng hotel. Ang ibig sabihin, hindi po ito dalawang magkahiwalay na establishmento. Ito po ay magkarugtong para isagawa po ang krimen ng human trafficking. Pinag-isa po itong estruktura. Kaya po pinalitan niyang plano na yan. Ngayon naman, ang ipapakita po natin ang tatlong bagay. Una, ang istruktura ng korporasyon sa likod nito. Yung corporate structure po na tinatawag. Ikalawa, kung paano ang isang pamilya na nakupo sa lahat ng board. At ikatlo, kung sino talaga ang may control ng operasyon. Mula po doon, maliliwanagan kung bakit nag-aanin ng NBI ng kasong qualified human trafficking. So, next slide please. Dahil po sa pangalawang slide na yan, may makikita po natin, nasa na yung sa slide 5, may mga pregnancy kit. Yan. Nandiyan po makikita natin, may pakikita po kung ano ang mga ginawang mapapakita po natin. Ito, i-describe ko sa inyo yung nakikita ko sa video mga tol. Mga pictures po ito, evidence ng mga pregnancy kit. Ito po yung mga pan-testing kung buntis po yung babae. At hindi po ito isang piraso. Kung hindi box po ito, no? Meaning, hindi po ito individually binibili ng mga babae na yan kung hindi isinusupply po sa kanila. Siguro, ang layunin, masigurado na yung mga babae before na magtrabaho ay hindi po nagdadalang tao. O before po na mag-provide ng sexual services ay hindi po nagdadala ng tao. O tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Na paalala kung ano nangyari sa mga biktima, bakit sinasabing sila ay exploited. Kaya po nakalagay, barado yung lababo. Bakit po barado? Sapagkat lagi na siya nasusungaan ng mga babae na lalasing. They are forced to mingle, uminom po ng mga alcohol at malasing. At dyan po, may mga gamit na pregnancy test para tingnan po yung kung sila ay buntis. May dami po sa kanila mga single mothers na nag-aana, gusto kumita ng pera. Anong ibig sabihin po nito? Vulnerable po sila. At sila po ay na-expose na gabi sa ganitong uri ng working environment. Ang sinasabi po rito kahapon ni Ginoong Mike Defensor, wala daw namang pilitang nagyayari. Pero pag makita po ninyo yung exploitation, yan pong second slide dito, makikita ninyo, nandiyan po ang patunay na exploitation. Mga kababaihan. Yung mga babae, pwedeng tanungin ng NBI, dagdag evidence. Ginawa na po yan ng NBI, napakinggan na po natin yan kay Director Melvin Matibag at bahagi nga po ng mga ebidensya yung nakalap po nilang mga testimonya ng ilan sa mga 54 na nirescue nila na biktima po ng trafficking in person. Nanonood sa akin si Mamba. Mamaya na Mamba ha? Mamaya ka na dyan. Oo, live po ito. Live ngayon. Pero mamaya, pagka napanood nyo ulit, ito po yung replay. Ganito yan mga tol, para malaman nyo kung live tayo, makikita nyo po sa baba, live. No? Meron pong parang icon na mapula, tapos nakalagay doon live.
Pagka premiere na hindi ko naman ginagawa ngayon, nakalagay po doon premiere. Kaya kindly check it na lang para yung mga napapanood nyo po dito ay alam nyo kung live o hindi. Kasi minsan nakapula pero ang titingnan nyo mismo yung meter sa baba eh. Doon makikita nyo kung live o hindi. Mga nanay na dalaga na inalok para sa sexual na pang-aabuso sa loob ng isang establishmento na iniligtas po noong 21 ng Abril ng NBI, ng local government ng Pasig at ng social worker development po natin. Hindi po sila numero lamang. Sila po ang dahilan kung bakit tayo nandito. Sila ang dahilan kung bakit hindi tayo titigil sa pagtatapos ng sarili na ginawa at pag-rescue, kundi susundan po natin ito ng kaso upang mapanagot ang mga dapat po managot. Next slide please. Ito naman po pangatlong slide na to. Dito nyo makikita ngayon po. Yung screen na pinapakita sa press conference ay nakalagay po dito yung Clip Point. Ito po yung korporasyon na pag-aari ng majority ang shares po ay kay Mike Defensor, no? 72% ang nakalagay po dito. Anyway, babanggitin naman po 'yan ni Director Melvin Matibag. Sasagutin natin yung control ng Clip Point Development Corporation. May dalawang paraan ng control at parehong nasa kamay ng pamilyang Defensor yan. Yung una po, makikita nyo ang pagmamayari, 72.96% ng Clip Point ay hawak ng Pax Rivera Mining. Ito ang controlling shareholder. At ang Pax Rivera naman ay 75.54% kontrolado ng mga Defensor. Kung saan, si Mike, ang may-ari ng 65%, kaya hindi direkta ang pamilya nasa likod ng pinakamalaking bahagi ng Clip Point. Ikalawa, ang pamunuan o board. Tingnan po ninyo ang tatlong tutok sa posisyon ng Clip Point. Si Mike Defensor, ang kanyang asawa na si Julius Defensor, at ang kanyang anak na si Atty. Micaela Francesca Defensor, ang corporate secretary. Kaya ang conclusion ay malinaw. Ang pagmamayari at pamunuan, kung po sinasabi natin na ang pagmamayari at control ay ang pamilyang Defensor po. Iisa po yung address ng mga yan doon po sa mga dokumento kaming nakalap. Next slide please. Para po maintindihan natin ang control, balikan natin ang kasaysayan nito. Noong 2022 hanggang 2023, si Mike Defensor ang nakatalang 93% at ang beneficial owner ng Clip Point. Patay. Halos buo sa kanya na po yan. Pagkatapos ng 2024 hanggang 2025, ibinaba ito ng 2.58%. Pero saan po napunta ang control? Hindi po ito nawala. Hindi na lamang sa Pax Rivera Mining. Ibig sabihin, nilipat lamang po pagmamayari sa Pax Rivera Mining na kanina, we have already established na Pax Rivera Mining ay sa mga Defensor din. Ako po. Tingnan po ninyo ang chart sa kanan. Lumalabas mga tol na talagang ito ay pag-aari ng mga Defensor. Kaya parang ang hirap ngayong paniwalaan ng sinasabi ni Mike Defensor na wala siyang kinalaman dito. Pero syempre, lilinawin din naman dito ni Atty. Melvin Matibag na lahat po ng ito ay akusasyon at ine-enjoy pa rin naman nila yung presumption of innocence until mapatunayan pong sila ay may kasalanan. Syempre, yan ay sa hukuman. Ng Pax Rivera, 75.54% kontrolado ng pamilyang Defensor. Si Mike, 65.27%. Dagdag pa si Julie Rose at ang 5 Mikes Realty na sa mga Defensor dito. Kaya ang konklusyon, 93% noong 2023 hindi nawala. Naging 75.54% ang kontrolado ng Pax Rivera. At ang Pax Rivera naman ang mayroon ng 72.96% ng Clip Point. Lumipat lamang ng kanyang control pero nanatili sa mag-asawa at sa pamilya ng Defensor. Next slide. Ito na po yung tinatawag nating magkakauntay na direktor sa posisyon at sa stage. Interlocking director po ang tapos sa legal dito. Kaya tingnan natin ang posisyon at ang shares ng mga kumpanya sa loob ng bank. Sabi ni Body Shot,
Maiba lang, ibang istorya lang, Kuya Randy. Napanood ko kay Pebbles, may mining din pala itong si Bengot. Ayun na po yung binanggit kanina doon po sa sinabi ni Director Melvin Matibag na noong taong 2024 nilipat lamang yung ilang bahagi ng shares doon sa mining company na ang pag-aari, majority of shares din ay nasa Pamilya Defensor. At available naman din po yan sa internet. I-type nyo lamang kung may pag-aari bang mining company itong si Mike Defensor. In fact, naku-question nga po yon na hindi nasunod daw po sa batas, sa environmental laws. Ano? Kaya isa rin yun sa mga sinasabing inirereklamo itong si Mike Defensor sa Office of the Ombudsman. Pero hindi masyadong malinaw ang tungkol doon. Ito, ang kasong qualified human trafficking mukhang napakalinaw. Sa bawat box dito sa slide na ito, ang posisyon sa itaas sa pagporsyento ng pamamayaan sa iba, pansinin po ang hilera ng nakahayag, iyan ang pamilyang defensor. Si Mike ay chairman ng Playpoint at Pax Libera at may 65.27% ng Pax Libera. Si Julie Rose ay presidente, CEO at chairman ng Blue Hotel. Si Michael Francesca ay corporate secretary. Tatlong kumpanya. Hindi lang po sila nakaupo sa board. Sila rin ang may hawak ng malalaking shares ng kumpanya nito. Ito po ang buong larawan ng interlocking directory. Hawak ng pamilya, lahat ng mataas na posisyon at kasabay nito ang pagpumayari. Next slide. Ano ang partisipasyon ng mag-asawa sa pagpunan ng buong operasyon? Ito na. Ngayon, Ito yung pilit na pinabubulaanan ni Mike Defensor. Wala daw silang kinalaman sa human trafficking na yan. O dito ilalatag ng NBI, ano ba yung partisipasyon nilang mag-asawa? Pakinggan natin. tutukan natin ang mag-asawang si Mike at Julie Rose Defensor. Bilang mag-asawa, kontrolado nila ang buong operasyon sa dalawang paraan, sa pagmamayari at sa posisyon. Sa pagmamayari, si Mike, 65.27% ng Pax Libera at si Julie Rose, 55.5% bukod sa kanilang 25% sa bawat isa sa 5 Mics Realty Corporation. At dahil sila ay mag-asawa sa ilalim ng family code, umaabot tumigil kumulang na 70.81% ang kanilang conjugal na control sa Pax Libera. Sa posisyon, si Mike ang chairman ng Playpoint at Pax Libera, si Julie Rose ang presidente ng Playpoint, CEO ng Pax Libera, at pinaka-critical chairman at presidente ng Blue Hotel mismo kung saan nangyayari ang krimen ng human trafficking. Kaya pag pinagsama ang kanilang pamamayari at ang kanilang mga posisyon, ang mag-asawa ang may kontrol sa buong operasyon mula sa holding company sa itaas hanggang sa actual venue kung saan nagaganap ang krimen. Ito po, may sinasabi kahapon si Ginoong Mike Defensor, may senador, may congressman, Yan. sino-sino pinapanggit na may-ari. Sino kaya yun? Pero ito po, dokumento ang nagsasalita. At bilang abogado under the rules of court, ang rule po namin dyan sa rules of evidence, the document will speak for itself and the best document is a written document and is proven na itong dokumento. Next slide, please. Pero ako, interesado pa rin ako dyan mga tol kasi hindi naman sinabing 100% owned ng Defensor eh. Kaya kung sinasabi ni Mike Defensor na meron silang investor na cabinet secretary at saka isang senador, baka totoo yun. Ang tanong, ilang porsyento? At kung totoo yun, at alam ng senador, dahil sinasabi ni Mike Defensor, frequented daw nitong senador yung lugar eh. Lagi daw nagpupunta doon. Baka pwede ring maisama yun. No, dapat walang sacred cow diyan. Hindi porket senador o kahit kakampi ng gobyernong ito kung may kinalaman sila diyan, kahit maliit na porsyento lamang ang shares nila, dapat makasuhan. Sana alamin po yan ng NBI para hindi rin mapaghinalaan na sinasabing pinupolitika lamang. Pagkakakampi, hindi kakasuhan, pagkakalaban, kakasuhan. Ayan para maging fair lang tayo. No, nananawagan tayo kay NBI Director Melvin Matibag na medyo laliman pa kasi nagbanggit na nga itong si Mike Defensor.
baka pwede nyo pong masuri kung sino yung cabinet secretary na yon, kung may katotohanan talaga, at saka yung senador. Di pa pwedeng si Mike Defensor lamang tapos nakikinabang din pala sa trafficking in person yung senador na yon o yung cabinet secretary. Pero yun ay alegasyon lamang nitong si name dropping, kumbaga, nitong si Mike Defensor. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito kasi ang sinasabi ng NBI, ebidensya na nga daw po itong pinapakita nila. Kaya hindi daw totoo yung sinasabi naman ni Mike Defensor. Tayo naghahain ng kaso. 4 na legal na provision po ang nakalaan dito. Bakit po mahalaga ng lahat ito sa kaso? Dahil sa struktura ng korporasyon, yun na po mismo ang ebidensya. Tumutugma sa bawat natuklasan na elemento ng qualified human trafficking sa ilalim ng Republic Act 9208. Section 4L, ang nag-organisa o nagpondo, itinayo at pinondohan ng mga defensor ang bawat kumpanya. Section 10, what 10? L, kapag korporasyon ang nasa likod ng may-ari at opisyal at Ay, nawala yung signal. ng board ng pamilya. At Section 5, malakihan na pambibiktima, 50 mahigit po na katao ang biktima dito ng human trafficking. Kung punto po, lahat ng nagtatago at nagpapatunay lamang ng pamilya kung saan lugar na yun. Yung pong lugar na yan ang talagang ginamit for human trafficking. Ano ngayon ang ating mensahe? Last line. Sa pagtatapos po, ang mensahe ng NBI is simple. No one is above the law. Yan no one is above the law. Kaya dapat makita ng NBI kung totoo ba o hindi. Pero sabi kasi ng NBI, hindi na totoo yung sinasabi ni Mike Defensor No? Ngunit bakit kaya binanggit ng Mike Defensor yon na merong investor na cabinet secretary ngayon at isang senador? Naku-curious talaga ako doon mga tol. Sana maging mas malalim pa. Baka naman meron talaga idamay na kung sino man yung cabinet secretary na yan. Pero mo, pinagkakatiwalaan ka ng gobyerno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos, di umano, binabanggit ka ngayon ni Mike Defensor na kasama sa investor diyan po sa illegal na gawain na yan. Saka yung isang senador. Curious na curious talaga ako. Pero hindi tayo naghahangad dito na mag-name drop no ng particular na pangalan nga kung sino yung senador at cabinet secretary. After all, pagka sinasabi nitong si Mike Defensor, parang ang hirap din paniwalaan dahil napakasinungaling po ng tao na yan. Sa ngayon, mas naniniwala po ako dito sa mga ebidensyang ipinapakita, bagamat hindi nyo makita ng NBI, sa mga akusasyon nila laban po sa pamilya Defensor. Patutupad natin ang batas, gaano man karaming layer o pagtatago, susundan ng NBI ang kontrol hanggang sa tunay. Tol, kung sigurado na evidence, bakit di pa kasuhan? May proseso po kaya nga po bukas kakasuhan na. Okay, tuloy po tayo dito. Na may hawak ito. Para po sa mga biktima ng human trafficking, hinahain natin ang mga sumusunod sa magkasawang Michael at Julie Defensor. Qualified trafficking in person sa ilalim ng Section 4A at N, kaugnay ng Section 60 ng Republic Act 5208 as amended sa mga opisyal ng Clee Point at Sirin Grutel, Section 5A sa pagpayag na magamit ang lugar para sa trafficking. Bilang huling paalala po, itinuturing natin na inosente ang lahat ng nasasaktan, kasama na po ang pamilya Defensor at si Mike Defensor, hanggang mapatunayang nagkasala sa hukuman. Ang mga ito inatuklasan at rekomendasyon ng NBI sa ilalim nito sa isang preliminary investigation at paglilitis sa korte. So maraming salamat po at tayo po ay maaari lang mag-entertain ng inyong mga. Magandang hapon po rin sa inyo. Mga magtatanong po, paano po sabihin mo na inyong pangalan, ang inyong organisasyon, bago nyo po ibigay ang inyong first question would be, yes sir. Brian po, Director John Consultable of GMA News. So, regarding po sa pinapili po mga pictures po kanina, we've seen na meron po mga participants at meron po
pong pregnancy tests. Pwede po kwento sa akin, sir, ano po yung nasa likod po nun? Ito po ba yung nakakakalit na lang yung mga babae? O yung taong ibibigay po talaga? Kung makita nyo naman po, nakapakita ito ng uniform eh. So galing po ito mismo doon sa establishmento ay nagbibigay sa kanila po. At nung ginawa po natin yung raid at rescue, tumawag po sa atin yan. Nakita po natin yan. Alam ko po, nandiyan din po kayo nung pinasok natin yung establishment. Bukod po dito sa angulo ng human trafficking, we also notice, sir, na meron din po presensya ng droga. Ito po ba din, sir, ay sinisilip din po ng NBI regarding sa accountability po ng mga may-ari po ng Well, yung nahulihan po natin doon na gumagamit ng pinagbabawal na gamot, eh, nakasuhan na po yan. At yung angulo, kung may kinalaman yung establishmento, eh, ating pa po patuloy na imbisigan at palalawakin yan. Ang malinaw lang po talaga dito, mula po nung itinayo yung establishmento, malinaw lang rin dito, eh, yung talaga po qualified yung trafficking. Sir, yung po sa naging tugon ni former Congressman Mike Defensor kahapon sa kanyang Facebook post, kanya po binabanggit na tila sila lang talaga yung tinutubok ng investigasyon at ang sinasabi po niya hindi po tumitig pansin yung ibang mga involvement po sa operasyon ng kanilang mga Nako, yan na, no? May naglalaro na sa isipan ng mga manonood natin. Ito naman ay komento lang ng manonood natin at palagay niya lang naman yan. Pero di ko babasahin, i-place na lang natin sa screen. O, yan ha. Basahin nyo na lamang mga tol kung ano yung komento ng isa po sa manonood natin sa YouTube. Eh, hindi mawawala kasi talaga yung mga isipin na yan kapag nagsalita ang isang tao tapos hindi naman magpapangalan. Yun nga si Mike Defensor. Pero kung paniniwalaan naman po natin ang NBI talaga, eh wala pong ganyang sitwasyon, ano? Kasi ang sinasabi ng NBI, ang ebidensya ay tumuturo talaga sa mag-asawang Mike Defensor, hindi sa isang senador, hindi sa isang cabinet secretary. kumpanya. At maliwanag po niya sinabi po doon yung isang di umano cabinet secretary at isang senador. Sa inyo pong sipat po, Director, meron po kong kantuhanin ng ganito sa amin. Well, sinusundan po natin sa ating investigation palagi ang ebidensya. Malino naman po yung ating nilakad dito. Ito po ebidensya yung pinilakad natin. Galing po ito sa SEC, galing po sa ating sa local government ng Pasig. Wala naman pong lumalabas na ibang pangalan, kundi pangalan po nila may defensor at pamilya nila. Nakita nila naman po yung mga porsyento ng pagbumayag at control ng mga kumpanya. Sa kanila lang naman po lumalabas. Kaya kahit magturo po siya ng iba, hindi naman po depensa yun sa nangyaring krimen ng 40 may kasama ng iba na hindi napasama, hindi wala ka nakasalanan. Eh, yung kung gano'ng paliwanag, hindi po siguro katanggap po sa korte. Last note na lang po, sir. Doon po sa iba pang mga dokumento na ating po nakalat, pinapakita po kasi ni former Congressman Mike Defensor na yung doon pong kanilang victim ay meron pong permit sa Pasig City Hall. Pero base po sa inyo po mga nakahanap ng mga dokumento, ito po ba, sir, tumutugma doon sa sinasabi o otherwise? Yung po ating pinakita mga blueprint kahapon, doon sa official blueprint na submitted po sa City Engineer's Office po ng Pasig. At nakita naman natin yung... Anyway, napakinggan naman na natin lahat, ano? At yung mga katanungan ni John Consulta, mukhang hindi po siya nakinig kanina. Nasagot na po, sinabi na po ni Director Melvin Matibag doon po sa briefing na ginawa niya. Kaya ano pong maiko-komento ninyo dito po sa topic na ating pinag-uusapan, i-comment nyo na lamang po sa comment section, lalong-lalo na kung kayo po ay manonood muli ng replay na ito. At pansamantala na muna tayo magtatapos. Mamaya sa panibagong live na ating pag-uusapan, yung panibagong kaso naman na isinampa ni dating Senador Antonio Trillanes sa mga Marites. Hanggang dito na lamang, lagi nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.